Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 611. Gao Zon. Mula sa main palace, kinusot-kusot ng nasa katanghali ang lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, "Oo, nagtipo na ang mga matatanda sa ikatlong palasyo." Gayunpaman, nang pumasok kami sa kampo, kami ay tinambangan at wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magkalat at tumakas. Ambush, mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tumalikod siya at umalis. Hindi niya alam kung ang nasa katanghali ang lalaki ay mula sa lahing demon, kaya hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Mas mabuting gumalaw siyang mag-isa at mang-alap ng impormasyon tungkol sa iba. Pagkatapos, mabilis na umalis si Yezuan. Ang elder na sumusubok sa kanya sa kalangitan ay pinaikit ang kanyang mga mata at naisip sa kanyang sarili, anong misteryosong pamamaraan? Ano iyon? Ito kaya ang bagong Profound of Earth? Gayunpaman, ang brat na ito ay pumatay ng tiyak. Iniisip ko kung nagpapalabas lang siya para makita ko o kung talagang galing siya sa human race. Panipi, ang isang pagsubok lamang ay hindi sapat upang patunayan ang pagiging inosente ni Yezuan, kaya kailangan niyang patuloy na mag-obserba. Hindi nagtagal, nakatagpo ni Yezuan ang pangalawang batch ng mga kalahating demonyo. Nagbalat kayo sila bilang mga tao at gustong i-recruit si Yezuan. Gayunpaman, paano malilinlang si Yezuan ng gayong panlilinlang? Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming transformation pills. Kapag naalis na ang transformation pills, isiniwalat ng kabilang partido ang kanilang tunay na anyo. Kayong lahat, mamatay. Si Yezuan at ang 8 Desolation Gene ay sumugod sa karamihan. Sa pagkakataong ito, napatay nila ang kabuuang 8 kalahating demonyo. Gayunpaman, 4 sa kanila ay mas mababa sa 10% void transformation at hindi binibilang. Ding! Tumaas ang void transformation ng host sa 14 points. Na-notify ang system. Bakit pinili ni Yezuan ang ikatlong palasyo na mayroong napakaraming eksperto mula sa lahing demon? Una, ito ay upang makumplito ang pagsusulit. Pangalawa, ito ay upang masira at mag-level up. Wala siyang pakialam sa pagsubok. Hindi mahalaga kung kumuha siya ng pagsusulit o hindi. Ang pag-level up ang pinakamahalagang bagay. Bakit pakiramdam ko may mali? Ang lahi ng demonyo talaga ang nagpabago ng napakaraming kalahating demonyo. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Naisip ni Yezuan sa kanyang sarili habang siya ay gumagala. Bagamat hindi niya gaanong alam ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang lahi, alam niyang may malaking mangyayari para sabay na pumutok ang demon race. At the same time, may alam din siya. Wala sa mga eksperto mula sa demon race ang nakarating sa Void God Realm. Lahat sila ay ordinaryong Void Gods. Ito ay dahil ang demon race ay may kasunduan sa Sword God Palace na huwag payagan ng Void God Realm Kings na dumating. Siyempre, ibang storya kung sila ang masisira dito. Sa sandaling ito, isang itim na figure ang biglang pumasok sa mga mata ni Yezuan mula sa malayo. Isang tao lang. Demonyo ba siya o tao? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nasa harapan niya ang 8 Desolation Giant Spirit habang nakatayo siya habang hawak ang Azurelight Sword. Napakabilis, dumating ang taong ito sa harap ni Yezuan. 1,000 metro ang pagitan nilang dalawa. Ito ay isang binata. Medyo mas matanda siya kay Yezuan, ngunit wala pa siyang 30 taong gulang. Walang ibang pakialam ang binatang ito at direktang inatake si Yezuan. What a guy! He attacked without distinguishing between right and wrong. Dapat tao siya. Ito ang intuition ni Yezuan. Kung ang kabilang partido ay mula sa demon race, malalaman niya na siya ay isang tao. Pagkatapos ng lahat, ang lahing demon ay may espesyal na paraan ng pagkilala sa isa't isa. Sa makatuwid, ang taong ito ay dapat na isang tao. Dapat siyang isang Void God Realm Genius mula sa Warlord Hall. Tama si Yezuan. Ang taong ito ay tinawag na Gao Zon. Tulad ni Yezuan, nagmula siya sa isang side hall at nasa gitna ng assessment. Ang kanyang cultivation level ay mas mataas kaysa kay Yezuan, umabot sa 25%. Ang kanyang mga katangian ay sumasalungat din kay Yezuan. Ang pinakamahalaga, tulad ni Elder Wu, naintindihan niya ang inextinguishable inferno. Bang!
Isang naglalagablab na sword Shi ang tumagos sa earth-splitting sword ni Yezuan, na naglalaman ng fourth layer ng earth-throbbing pulse, at dumiretso sa Yezuan. Damn it! Nakalimutan ko. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Ang kanyang kalaban ay may katangian ng apoy at naunawaan ng inextinguishable inferno. Pinakamahalaga, ang kanyang kalaban ay gumagamit ng isang Void God Realm martial art. Ang kanyang earth-splitting sword ay nasa ilalim ng Supreme Grade Heaven Level martial arts. Sa makatuwid, si Yezuan ay nasa isang dahado. 8 Desolation Titans, patayin mo siya. Utos ni Yezuan sa kanyang isipan na may think time na ekspresyon. Kasabay nito, patuloy niyang ginagamit ang earth-splitting sword. Ang kanyang kaliwang kamay ay gumagamit din ng Emperor Dragon Fist. Hindi pa rin tiyak kung sino ang mananalo sa labanang ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa itaas ng kanilang dalawa. Hoy, bakit ka nandito? Lumipad ang isang elder na may kulay abong damit. Ang pagtatasa ni Yezuan ay tumaas ang kilay ni elder at nagtanong, kumusta ang naging assessment mo? Itong si Gao Zan ay kalahating buwan na rito. Nakolekta na namin ang lahat ng mga bangkay at walang kakaiba sa kanila. Gayunpaman, hindi siya bumalik at ipinagpatuloy ang pagpatay sa lahing demon, sabi ng elder na may kulay abong damit. Kung gayon walang problema, tahimik na tumango si elder. Anong nangyari sa'yo? Saan ka galing? Tanong ng elder na nakasuot ng kulay abong damit. Galing siya sa ikasyam na palasyo. Ang ikasyam na palasyo ay medyo mahina. Katakataka nalilito ang gayong henyo at hindi nila ito iniulat. Sumagot ang pagtatasa. Sinulyapan ng elder na may kulay abong damit ang dalawang nag-aaway sa ibaba at sinabing, "Sok-sok, ang earth-splitting sword ay umabot na sa ika-4 na layer. Ito ay isang henyo, baka maging isang King Realm expert pa siya sa hinaharap. Huwag na tayong makialam, manood tayo." Parang magkaparehas ang dalawang brats na ito. Ang pagtatasa ay sinabi ni elder na walang pakialam. Nandito siya para kumuha ng assessment. Kahit na nasa panganib si Yezuan, hindi siya makikialam. Sok-sok, parang magkaparehas sila. Itong si Gao Zan ay may trumpo. Kahit ako ay humanga lang sa kanya. Tumawa ang elder na nakasuot ng kulay abong damit. Kamakailan lang niya nalaman ang tungkol dito. Nang si Gao Zan ay napapaligiran ng mga eksperto ng demon race at nasa napipintong panganib, ginamit niya ang trump card na iyon sa huli. Anong klaseng trump card ito? Ang pagtatasa na tanong ni elder. Malalim. Sumagot ang matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Ang pagtatasa na si elder ay huminto at nagsabi, si Gao Zan kaya na ito ay nakaintindi ng pangalawang malalim. Ito ba ay bumangon mula sa Abu, Fire Clone, o? Tama. Ito ang pangalawang layer ng inextinguishable flames, raging flames burning the heavens. Tumango ang elder na nakasuot ng kulay abong damit. Hindi ko inaasahan na naintindihan niya ang pangalawang layer ng profound, raging flames burning the heavens. Kung ito ay pinagsama sa Fire Clone, ang kapangyarihan nito ay nakakagulat. Ang pagtatasa ng elder sa kulay abong damit ay naiinggit. Tumango ang elder na nakasuot ng kulay abong damit, tama. Mukhang nagkakaproblema ang mga tao mo. Gayunpaman, sa tingin ko ang brat na ito ay nakalulugod sa mata. Bukod dito, ito ay ang pambihirang earth attribute. Kung hindi siya makahawak, pagkatapos ay magpapanggap ako bilang third palace elder at ililigtas siya. Sa sandaling ito, naglaban din sina Yezuan at Gao Zan para sa 12-12 round. Mahirap sabihin kung sino ang nangunguna. Nakita ko na ang lakas mo. Demon God Transformation. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Sa sumunod na sandali, nagsimulang umitim ang kanyang mga mata. Noong nasa spirit realm siya, ang pinakamalalim ay ang kanyang trump card. Gayunpaman, nang marating niya ang empty God realm, ang bawat isa ay may kanya-kanyang profound. Sa makatuwid, ang Demon God Transformation ay naging kanyang trump card. Noong nakaraan, nilikha ni Old Devil 1 ang Demon God Transformation at pumatay ng maraming tao. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay hindi kasing taas ng kasalukuyang Yezuan. Sa makatuwid, ginamit ni Yezuan ang Demon God Transformation at nalampasan ang Old Devil 1. Kabanata 612. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit. Nang makitang lumalakas ang aura ni Yezuan, pinaikit ni Gao Zan ang kanyang mga mata.
Ang katangian ng apoy na chi sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang umakyat. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang 8 Desolation Spirit ni Yezuan sa tabi ni Gao Zon. Ang 8 Desolation Spirit ay pinaghiwalay na ni Gao Zon, ngunit ang chi ni Yezuan ay halos walang limitasyon. Matapos mamatay ang 8 Desolation Spirit, mabilis itong nakabawi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gustong patayin ni Gao Zon si Yezuan at ang 8 Desolation Spirit ng magkasama. Mamatay. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit. Biglang nag-apoy ang apoy sa langit. Isang kislap lang ang nakita ni Yezuan sa harap ng kanyang mga mata nang kumalat ang napakalakas na aura. Hindi maganda. Naramdaman ni Yezuan ang panganib at nagmamadaling sumugod kay Gao Zon. Kasabay nito, ang 8 Desolation Spirit ay mabilis ding umatras. 8 Desolation Shield. Ang 8 Desolation Spirit ay agad na nagkawatak-watik at naging isang kalasag sa harap ni Yezuan. Kasabay nito, ang buong katawan ni Gao Zon ay sumabog na parang bomba. Boom! Ang shockwave ay sweep out, at lahat ng bagay sa loob ng 10,000 metro ng Gao Zon ay natangay sa vacuum. Kung pinasabog niya ito sa lupa, ang kapangyarihan ay hindi magiging mas mababa kaysa sa isang higanteng meteorite. Masyadong nakakatakot. Maging ang dalawang main hall elder sa ere ay hindi maiwasang kiligin sa tagpong ito. Ang hakbang na ito ay sapat na upang banta sila. Ito ay masama. Ang raging flames incinerate the heavens na ito ay hindi katulad ng iba pang malalim na kasanayan na maaaring gamitin ayon sa gusto ng isa. Hindi ko inaasahan na gagamitin ito ni Gao Zon nang walang babala. Nagdilim ang mukha ni Elder na may kulay abong damit. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang puso dahil si Yezuan ay dapat na napatay sa pamamagitan ng pag-ataking ito. Ito ay isang pag-aaksaya ng isang binhi na may potensyal na makalusot sa Nihility God Realm. Huwag kang mabalisa. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng Elder ni Yezuan. Ano? Sinundan ng tingin ng matanda na may kulay abo na damit at nakita ang isang figure na mahigit 10,000 metro sa ibaba. Sino pa kaya ang taong ito kundi si Yezuan? Nang makita ng matanda na nakasuot ng kulay abo na walang iba bukod kay Gao Zon, naisip niyang patay na si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yezuan ay natangay lamang sa pagsabog. Sa katunayan, hindi namatay si Yezuan. Ginamit niya ang Octoterra Shield para protektahan ang kanyang vitals. Ang kanyang buong katawan ay nakabaluktot sa loob ng Octoterra Shield, kaya bahagya lang siyang natamaan. Hindi siya nasunog, hanggang sa malutong. Ito ang pangalawang antas ng Inextinguishable Inferno Raging Flames Incinerate the Heavens. Nagluwa si Yezuan ng isang subo ng dugo. Ang puno ng buhay ay nagkakabisa. Dati, medyo nakipag-chat siya kay Elder Huang, kaya alam niya na ito ang pangalawang antas ng malalim na kahulugan. Ang kanyang pulsating guard ay nasa pangalawang antas din ng malalim na kahulugan, ngunit ang isa ay para sa pagtatanggol, habang ang isa ay para sa malalaking pag-atake tulad ng orihinal. Samobra ka sa sarili mo. Matapos gamitin ang Raging Flames Incinerate the Heavens, hindi napigilan ni Gao Zon na tuya. Sa sandaling ito, hindi niya napansin na buhay pa si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nasa itaas na ng langit. Hindi sa takot si Yezuan, ngunit tila naisip ni Gao Zon na patay na siya. Sa makatuwid, nagkataong nagtatago si Yezuan, naghahanda na tambangan siya. Ayon sa mapaghiganting personalidad ni Yezuan, paanong hindi siya makakapaghiganti? Sok-sok, nagtago ang brat na ito. Mukhang alam niya na hindi niya matatalo si Gao Zon. Nakahinga ng maluwag ang nakaabo na nakasuot na elder. Pumunta ka at ibalik itong Gao Zon. Huwag kang gumala sa labas. Kung makatagpo siya ng mga eksperto mula sa Fiend Race, kahit na hindi namin siya mapoprotektahan. Sinabi ng trial elder ni Yezuan sa naka-gray na elder. Naiintindihan. Ang nakaabo na elder ay tumango at naghanda na pumasok. Gayunpaman, sa sandaling ito. Octoterra Swordplay, Sword-Cleaving Octoterra. Si Yezuan, na nagtatago sa mga ulap, ay biglang inayos muli ang Sword of Desolation. Pagkatapos, nakaharap sa humihingal na si Gao Zon, diretso niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na galaw. Isang slash ang bumagsak sa hangin at agad na nahati sa 8, lumipad patungo kay Gao Zon. Ano, si Gao Zon, na nakarinig ng slash,
ay lumingon at nakita ang 8 sinag ng espada na nag-uugnay sa isang nakakatakot na sinag ng espada. Damn it! Agad na nag-react si Gao Zon at naghanda na gamitin ang Raging Flames Incinerate the Heavens para harangin muli. Ang Raging Flames Incinerate the Heavens ay isang pangalawang antas na malalim na kahulugan. Gayunpaman, hindi ito tulad ng ibang malalim na kahulugan na maaaring gamitin sa kalooban. Ang paglipat na ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng True Chi. Nagamit niya ito minsan lang at naubos na niya ang higit sa kalahati ng kanyang True Chi. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gamitin ang lahat ng True Chi sa kanyang katawan. Ito ay dahil ang Sword of Desolation na ito ay napakabangis na hindi niya akalaing maiiwasan niya ito. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit. Nang malapit nang tumama ang Sword of Desolation kay Gao Zon, ginamit ni Gao Zon ang pangalawang antas na malalim na kahulugan ng di maapula na apoy, ang Raging Flames Incinerate the Heavens. Sa sandaling ito, walang bakas ng True Chi na natitira sa kanyang katawan. Para sa Sword of Desolation, inubos din ni Yezuan ang lahat ng kanyang True Chi. Ang tanging bagay ay, sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Bang! Ang sinag ng espada ay agad na binalot ng apoy at yumanig ng malakas. Damn it! Sino nanalo? Galit na nagmura ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Muli, nakakita siya ng bowl ang apoy na lumalawak sa isang iglap. Ang mga apoy ay tumaas sa langit. Hindi nagtagal, mabilis na nawala ang bowl ang apoy. Pagkatapos, isang figure ang dumating sa paningin ng dalawang matanda. Hindi siya patay. Nanlaki ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay abo at ng matanda sa pagsusulit. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita nila ang isang taong nagmamadali patungo kay Gao Zon. Ginamit ni Gao Zon ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang Raging Flames Incinerate the Heavens para harangan ang Sword of Desolation. Gayunpaman, naubos na niya ang lahat ng kanyang True Chi at halos hindi na makakalipad. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay may bloodline ng Divine Tree of Life at nabawi ang karamihan sa kanyang True Chi. You piece of trash. Go to hell. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at ibinaba ang kanyang espada. Tumigil ka. Hindi napigilan ng matanda na nakasuot ng kulay abo na sumigaw. Gayunpaman, ang kanyang espada ay iniindayog na. Isang makabasag lupa na espada ang tumusok sa hangin at pinutol ang ulo ni Gao Zon. Sinota. Tumalon si Yezuan sa takot at mabilis na iniligpit ang interspatial ring ni Gao Zon. Ding! Ang antas ng void transformation ng host ay tumaas sa 20 puntos. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng malaking tagumpay, tumalon mula 14 na puntos hanggang 20 puntos. Pagkatapos ng lahat, natapos na ni Gao Zon ang misyon ng pagtatasa at mayroong malaking halaga ng mga kayamanan sa kanyang interspatial ring. Matapos makalusot si Yezuan, lumingon siya at tumingin sa matanda na may kulay abong damit na may takot. Monster Clan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na may mali. Si Gao Zon ay hindi naging halimaw bago siya namatay at hindi naglabas ng anumang halimaw na aura pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa makatuwid, siya ay isang tao. Gayunpaman, ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay biglang lumitaw at sinabi sa kanya na huminto. Kaya naman, posibleng tao rin siya. Siyempre, hindi ito 100% tiyak. Kung tutuusin, maraming tao ang nakipagsabuatan sa angkan ng halimaw. Ako ang main hall elder ng Warlord Palace at pati na rin ang examiner niya. Inihayag ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang kanyang pagkakakilanlan. Main hall elder, examiner. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nag-react kaagad. Kung ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay nagsasabi ng totoo, kung gayon ay maaaring mayroon din siyang tagasuri. Upang patunayan ang kanyang katapatan, maliban sa pagpatay sa 100 Void God Realm na halimaw ng parehong antas, mayroon ding mga taong lihim na nagmamasid. Hindi kita kilala, umiling si Yezuan. Kabanata 613. Muli naming nakita si Jiang Tianjin. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay tagasuri ni Gao Zon. Nakita niya ang bawat galaw ni Gao Zon sa daan. Si Gao Zon ay mayabang at makapangyarihan. Hindi siya magpapakita ng awa kapag nakita niya ang Demon Clan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw,
siya ay naging mayabang na siya ay pumatay ng mga tao. Si Gao Zon ang gumawa ng unang hakbang, kaya hindi sinisi ng matanda na nakasuot ng kulay abo si Yezuan. Kuya, kung wala nang iba, pahinga muna ako. Sabi ni Yezuan at mabilis na umatras, humarap sa matanda na nakasuot ng kulay abo. Teka, bigla siyang pinigilan ng matanda na nakasuot ng kulay abo at sinabing, kung gusto kitang patayin, hindi ka na sana buhay ngayon. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Sa katunayan, napakataas ng kanyang kaharian. Kaya niyang patayin si Yezuan sa isang daliri. Masasabi rin ni Yezuan na ang lakas ng taong ito ay mas malakas kaysa kay Elder Helian na nakita niya noon. Makatuwirang magpadala ng mataas na antas ng Nihility God Realm expert para sa isang henyo. Elder, anong problema? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabi, nakapasa ka sa pagsusulit. Bumalik ka sa amin. Huwag kang manatili sa labas. Sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Tayo, nagtaas ng kilay si Yezuan. As expected, may examiner din siya. Hindi siya nakapasa sa pagsusulit ngayon, ngunit ngayong napatay niya si Gao Zon, sapat na ang kanyang bangkay. Mayroong 100 bangkay ng mga eksperto sa Void Transformation Realm, at mayroong 200 bangkay sa Yin at Yang Ring ni Gao Zon. Bukod dito, ang kanilang lakas ay higit sa 10%. Ito ay sapat na. Gayunpaman, ayaw niyang bumalik sa kanila. Dahil, paano kung ang dalawang taong ito ay nakipagsabuatan sa Demon Clan, hinaladkad siya palayo at puwersahang ginawa siyang kalahating demonyo. Hindi, kuya, gusto kong ako mismo ang kumpletuhin ang misyon. Tumanggi pa rin si Yezuan. Napakadelikado dito. Naghahanda na rin ang mga taga Third Branch na umalis. Magmadali ka na bumalik. Makakalabas din tayo para patayin ang Demon Clan. Sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Sa oras na ito, isa pang figure ang bumaba mula sa langit. Ito ay ang elder ng tagasuri ni Yezuan. I'm your examiner. You've passed. Let's go. Sinabi ng matanda sa tagasuri kay Yezuan. Dalawang eksperto na mas malakas kaysa kay Elder Helian. Nagbigay ito kay Yezuan ng matinding pressure. Sa totoo lang, kung ang dalawang taong ito ay nakipagsabuatan sa Demon Clan at direktang umatake, hindi talaga makakalaban si Yezuan. Mahuhuli siya kaagad at ibabalik sa Demon Clan. Gayunpaman, hindi nila ginawa, ito ay medyo nagpapaniwala sa kanila ni Yezuan. Sige, balik na tayo. Tumango si Yezuan. Let's go. Sasamahan ka naming dalawa pabalik. Sabi ni Elder Grey Robe. Si Yezuan ay pinarangalan na ay escort ng dalawang elder sa mataas na antas ng Nihility God Stage. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Biglang nabaling ang atensyon ng tatlong tao, matatanda. Tuldok, Ferriana, tingnan natin. Ang kanilang mga kaharian ay sapat na upang walisin ang lahat ng yaw dito. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, si Yezuan lamang ang mas mahalaga kaysa sa Branch Hall. Ito ay isang binhi na may potensyal, isang henyo na nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Void God Realm, o maging sa Void God Emperor. Hindi ito imposible. Ferriana, ang elder na tagasuri ni Yezuan ay sumugod sa tabi ni Yezuan. Tinapik niya ang balikat niya at inakay siya palayo. Ang dalawang matanda ay may matataas na cultivation base. Ang bilis ng kanilang paglipad ay mas mabilis kaysa kay Yezuan. Ano, yung Vice Hall Master? Nang makalapit ang matanda na nakasuot ng kulay abo, napagtanto niyang hindi pala ito isang labanan ng grupo. Dalawa lang ang tao, bukod dito, nakilala niya ang isa sa kanila. Ito ang Vice Hall Master ng Battle King Hall. Bakit nandito si Vice Hall Master? Nagulat ang matanda na nakasuot ng kulay abo at ang elder na tagasuri ni Yezuan. Hindi nila maintindihan kung bakit nandito ang mataas at makapangyarihang Vice Hall Master. Isa siyang Void God Realm King. Sa oras na ito, nahulog ang kanilang mga tingin sa taong nakikipaglaban sa Vice Hall Master ng Main Hall. Ang isang taong maaaring makipaglaban sa isang Void God Realm King ay dapat ding isang Void God Realm King. Ang taong nakikipaglaban sa Vice Hall Master ng Main Hall ay isang kabataang nakaputi. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo at ang nakatatandang tagasuri ay hindi pamilyar sa taong ito. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang taong ito ay napakapamilyar. Sino ang taong iyon? Kaya niyang makipag-away sa Vice Hall Master.
Hindi malay na tanong ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Gayunpaman, nang makita ni Ye Zuan ang mukha ng tao, napabulalas siya, Jiang Tianjin. Tama yan. Ang taong nakikipaglaban sa Vice Hall Master ng Battle King Hall ay si Jiang Tianjin mula sa Jiang family. Kilala mo siya. Biglang napalingon ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Jiang Tianjin, mula sa Weapon King Hall. Sigaw ni Ye Zuan. Mula nang marinig nila ang pangalang Jiang Tianjin, nahulaan na ng dalawang dakilang elder kung sino yun. Walang maraming Void God Realm King sa Eastern Continent. Natural, iisipin ng Jiang family ang Weapon King Hall. Gayunpaman, ang hindi alam ng matanda na nakasuot ng kulay abo ay kung bakit kilala ni Ye Zuan si Jiang Tianjin. Boom! 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 Napakalakas din ng Vice Hall Master ng Battle King Hall. Pinigilan niya si Jiang Tianjin. Gayunpaman, may kakaibang enerhiyang bumabangga sa kanilang dalawa. May kakaibang apoy na nagninangas sa hangin. Talagang makapangyarihan ang Metal Territory. Sa Metal Territory, hindi nangangahas ang kalaban na ilabas ang kanyang Void God weapon. Umaasa lang siya sa kanyang folding fan. Sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Teritoryo ng metal. Nang marinig ito ni Ye Zuan, hindi niya maiwasang magtanong, Elder, ano ang Metal Territory? Ang teritoryo ay isang kakayahan na natatangi sa Void God Realm Kings. Kapag ang Vice Hall Master's Metal Territory ay kumalat, makokontrol niya ang lahat ng metal na armas sa teritoryo. Sa makatuwid, ang kalaban ay hindi nang ahas na ilabas ang kanyang Void God weapon. Maging ang kanyang interspatial ring ay gawa sa white jade. Sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Napakalakas. Dinilat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Maaaring kontrolin ng Metal Territory ang lahat ng metal na armas. Kung may gumamit ng sandata sa teritoryo, hindi ba makokontrol ang taong iyon at aatakihin ang may-ari? Ang Metal Territory na ito ay parang aking bawang sword. Gayunpaman, isa itong pinahusay na bersyon ng bawang sword. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Ang bawang sword ay nakakakontrol lamang ng 8 matutulis na talam. Gayunpaman, kayang kontrolin ng Metal Territory ang hindi mabilang na mga armas. 10, 100, 1,000. Ang pagkontrol sa 1,000 Void God weapons para atakihin ang kalaban ay napakahusay. Bukod dito, maaari nitong kontrolin ang interspatial ring at alisin ang interspatial ring ng kalaban. Elder, nasa Fire Territory ba si Jiang Tianjin? Tanong ni Ye Zuan na nakakunot ang noo. Tama, para makalusot sa Void God Realm King Realm, dapat na maunawaan ng isa ang elemental na ultimacy ng bawat elemento. Para sa metal na elemento, kailangang maunawaan ng isang tao ang metal elemental ultimacy. Hanggat gugustuhin ng Vice Hall Master, maaari niyang tipunin ang metal na elementong Yuan Qi sa hangin at bumuo ng mga kalasag, armas, at iba pa. Ang naka-gray na nakasuot na elder ay huminto sandali at nagsabi, naintindihan ni Jiang Tianjin ang Fire Elemental Ultimacy. Maaari niyang tipunin ang elemento ng apoy na si Yuan Qi at sunugin ito sa isang partikular na lokasyon. Kung naintindihan din niya ang Inextinguishable Flame, ang apoy na ito ay magiging Inextinguishable Flame. Ano? Nang marinig ito ni Ye Zuan, lubos siyang nabigla. Sunugin lahat. Kabanata 614. Di namamatay na Diyos ng Espada, Ye Qiong. Bumalik sa Shangqing Palace, nakikipag-away si Ye Zuan sa matandang itim ang mata nang biglang lumitaw si Jiang Tianjin at ginulat ang lahat. Pagkatapos, sa isang sulyap mula sa kanya, si Wei Zhenchen ay biglang nasunog at nasunog na naging abo. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Ye Zuan kung paano namatay si Wei Zhenchen. Jiang Tianjin. Tinitigan ni Ye Zuan ang binata na nakasuot ng puti. Siya ang pumatay kay Wei Zhenchen at 2 beses na pinahirapan si Ye Zuan. Paanong hindi siya makakaganti? Hanem. Biglang, si Jiang Tianjin, na nakikipaglaban sa Vice Leader ng Battle King Palace, ay napatingin kay Ye Zuan ng may pagtataka. Hindi niya inaasahan na talagang sumali si Ye Zuan sa Battle King Palace at nagawa pa niyang tumayo sa harapan niya. Tinansya niya na si Ye Zuan ay mapupunta lamang sa Spirit Realm kahit na siya ay sumali sa Battle King Palace. Hindi niya inaasahan na si Ye Zuan ay nasa Void God Realm. Paano kung mabilis kang lumaki? Kaya pa kitang patayin sa isang kamay. Si Jiang Tianjin ay puno ng paghamak. Hindi niya
Aaminin na ang sinumang henyo ay isang henyo dahil 3 taon lang siyang mas matanda kay Yesuan, ngunit nakalusot na siya sa Void God Realm at siya ang numero 1 henyo ng Weapon King Palace. Gayunpaman, nakalaban na niya ang Vice Leader ng Battle King Palace sa daan-daang round at halos hindi na siya napigilan ng huli. Biglang huminto si Jiang Tianjin at sumigaw, "Tama na. Hindi ako lalaban sa bangkay ng Heavenly Dragon na iyon." Nang marinig ito, ang Vice Leader ng Battle King Palace ay huminto rin at bumantong hininga, tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo ng Weapon King Palace, talagang nakarating ka sa ganoong kaharian. Ako ay humanga, huwag kang masyadong magalang. Kung nandito ngayon ang tatay ko, hindi mo makukuha ang Sky Dragon Corpse. Nagdilim ang mukha ni Jiang Tianjin. Ang Void God Realm Sky Dragon Corpse na ito ay orihinal na pag-aari ng aking Battle King Palace. Ang iyong Jiang family ba ay isang grupo ng mga bandido? Malungkot na sabi ng Vice Leader ng Battle King Palace. Sa mundong ito, iginagalang ang malalakas. Kung mas malakas ako sa iyo, magiging akin ang bangkay ng Sky Dragon na iyon. Ayaw na ni Jiang Tianjin na mag-aksaya pa ng mga salita. Nilingan niya si Yesuan at sinabing, "Yesuan, hindi ko inaasahan na aakyat ka sa ganoong kaikling panahon. Sana ay mapabilang ka sa pangalawang koponan." Ano? Nagulat ang Vice Hall Master ng Battle King Hall at tumingin kay Yesuan. Kilala talaga nitong si Jiang Tianjin si Yesuan. "Minsan akong nanumpa na papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay." Tinitigan ni Yesuan si Jiang Tianjin at malamig na sinabi, walang hiyang pagmamayabang." Pagkatapos sabihin iyon ni Jiang Tianjin, tumalikod siya at umalis. Kumunat ang noo ni Yesuan. Pakiramdam niya ay iba itong Jiang Tianjin sa Jiang Tianjin na nakilala niya noon. Sa isang kisap mata, nawala si Jiang Tianjin sa paningin ni Yesuan. Sa ngayon, 4 na tao na lang ang natitira. Elder Hu, sino siya? Tanong ng Vice Leader ng Battle King Palace. Vice Leader, siya ay isang henyo mula sa 9th Palace. Ang kanyang pangalan ay Yesuan, sagot ng Grey-Robed Elder. Kinaikit ng Vice Leader ang kanyang mga mata at nagtanong, "Yesuan, paano mo nakilala si Jiang Tianjin?" Ito, nag-alinlangan sandali si Yesuan bago sumagot, "Ang aking ina ay mula sa Jiang clan." Tinawag siyang pinsan ni Jiang Tianjin noon, kaya natitiyak niyang ang kanyang ina ay mula sa Jiang clan ng Weapon King Palace. Ang pangungusap na ito ay nagbigay ng takot sa 3 tao. Kung ang nanay ni Yesuan ay mula sa Jiang clan, bakit hindi Jiang ang apelyido ni Yesuan? Kailangang malaman ng isa na kung gusto ng isa na pakasalan ang isang babae mula sa Jiang clan, kailangan niyang magpakasal sa pamilya. Sa madaling salita, kailangang pangalanan ang bata na Jiang. Teka, apelyido Ye. Ang Vice Hall Master ng Warlord Hall ay tumaas ang kanyang kilay at hindi makapaniwalang nagtanong, "Yesuan, ang iyong ama ay?" Ano ang layunin ni Yesuan sa pagpunta sa Bloodstone Continent? Hindi ba para hanapin lang ang kanyang ama? Nag-iwan lamang ng mensahe ang kanyang ama tungkol sa Battle King Palace. Hindi naging madali para sa kanya ang umakyat sa kinatatayuan niya ngayon. Ngayong nasa harapan na niya ang vice-leader ng Battle King Palace, maaaring may alam ang taong ito. "Yechong ang tawag sa tatay ko." Sagot ni Yesuan ng totoo. Boom! Hindi lang ang Vice Leader ang nakarinig ng pangalang ito. Kahit na ang Grey-Robed Elder at ang Trial Elder ni Yesuan ay narinig ang pangalang ito. Bukod dito, pamilyar sila sa pangalang ito. Ikaw ang anak ng Undying Sword God. Tapos ang nanay mo, bulalas ng Vice Leader ng Battle King Palace. Walang kamatayang Diyos ng espada. Nang pumasok ang 4 na salitang ito sa tenga ni Yesuan, marahas siyang nanginig. Parang narinig na niya ang pangalang ito noon pa. Kabanata 615. Jiang Xinyan, bakit ayaw mong aminin? Kumunat ang noo ni Yesuan. Dahil ang iyong tiyuhin ay ang Palace Master ng Sword God Palace at ang tagapag-alaga ng huling palapag ng Sword God Pagoda. Siya ang nagbalik ng iyong ina sa pamilya Jiang at malubhang nasugatan ang iyong ama. Ang iyong tiyuhin ay ang ama ni Jiang Tianjin. Sagot ng Vice Palace Master. Sa wakas ay naunawaan ni Yesuan kung bakit nakilala siya ni Jiang Tianjin sa unang tingin. Ang bloodline ay maaari lamang mga hulugan na si Yesuan ay mayroong Jiang family sa kanya. Marahil ay may nag-iwan sa kanya ng utang mula sa pamilya Jiang.
Ang nagbigay daan kay Jiang Tianjin na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan ay ang bawang sword. Si Jiang Tianjin at ang kanyang ama ay parehong masamang tao. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Ang ama ni Jiang Tianjin, na kanyang tiyuhin, ay nasaktan ang kanyang ama ng higit sa 1,000 beses. Para naman kay Jiang Tianjin, 2 beses din niya itong pinahirapan. Higit pa rito, sinunog niya si Wei Zhenchen hanggang abo. Ang kanilang puot ay nakasalansan. Senyor, ano ang pangalan ng nanay ko? Biglang naisip ni Ye Zuan ang tanong na ito. Kung tutuusin, napakalayo ng salitang ina sa kanya. Jiang Xinyan, ang Holy Lady ng Jiang family. Siya ang pinaka-promising Empty God Realm Emperor sa Jiang family. Empty God Realm Emperor. Sa Eastern Continent, walang ibang emperador maliban sa Sword God Palace. Bumontong hininga ang Vice Palace Master. Jiang Xinyan. So Jiang Xinyan ang pangalan ng nanay ko. Naalala kaagad ni Ye Zuan ang pangalang ito sa kanyang puso. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay tulungan si Ye Chong na makapasok sa Sword God Palace at muling makasama si Jiang Xinyan. Gayunpaman, napakalayo pa rin niya sa layuning iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit si Ye Chong, na isang Empty God Realm King, ay hindi makalusot sa unang palapag. Ano ang silbi ng isang ordinaryong Empty God Realm King na katulad niya? Baka hindi pa siya makadaan sa unang palapag. Tahimik na nakatayo doon si Ye Zuan at inayos ang kanyang mga emosyon. Alam na niya kung nasaan ang kanyang ama. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay sumibak ng paulit-ulit. Ye Zuan, si Jiang Tianjin ay sobrang mapagmataas at may pabago-bagong personalidad. Sa palagay ko hindi niya sasabihin sa Jiang family ang tungkol sa iyo. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat na huwag sabihin sa sinuman na ikaw ay anak ni Ye Chong. Paalala sa kanya ng Vice Palace Master. Naiintindihan ko. Tumango si Ye Zuan. Kung nalaman ito ng pamilya Jiang, malamang na mamatay siya sa murang edad. Gayunpaman, hindi mahalaga ang pangalang Ye Zuan, 20 taon na ang nakalipas, at hindi na ito maalala ng pamilya Jiang. At saka, pagkatapos niyang ipanganak, maaari siyang dalhin pabalik sa Heavenly Water Continent bago pa man siya magkaroon ng pangalan. Nakuha na ang bangkay ng Void God Realm Sky Dragon na iyon. Bagamat ito ay kulang sa puso, hindi iyon malaking bagay. Kaya na, lumipad ang Vice Leader ng Battle Emperor Palace, naghahanda na ibalik si Ye Zuan at ang dalawa pa sa Battle Emperor Palace. Nahulaan na ni Ye Zuan na ang bangkay ng Sky Dragon ay dapat na nasa kanyang ikasyam na sangay na palasyo. Vice Palace Master, kumusta ang mga elder ng 9th Palace? Nag-aalalang tanong ni Ye Zuan. Sa oras na dumating ako, lahat sila ay namatay sa labanan. May mga bangkay ng matatanda, pati na rin ang mga bangkay ng mga eksperto sa lahi ng demonyo. Gayunpaman, ang puso ng Sky Dragon ay wala kahit saan. Naniniwala ako na kinuha ito ng unang elder ng 9th Palace. Sabi ng Vice Palace Master. Lahat ay namatay sa labanan. Unang elder, kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Sinubukan na niyang hulaan ang kinalabasan nito noon pa. Gaya ng inaasahan, lahat ito ay bahagi ng pokona ng unang elder. Ginamit niya ang lahi ng demonyo para makuha ang kalahating demonyong puso na pinumula sa puso ng Sky Dragon. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala. Isa lamang itong pusong kalahating demonyo. Hindi ganoon kadaling pinuhin ito. Bukod dito, ito ay nasa Void God Realm lamang. Hindi ito magiging hari, sabi ng Vice Palace Master. Huminto si Ye Zuan. Kahit na hindi ito naging isang Void God Realm King, ito ay magiging isang malaking banta. Pagkatapos ng ilang segundong pagluluksa, tumigil si Ye Zuan sa pag-iisip tungkol dito. Sa mundong ito, ang kamatayan ay isang pangkaraniwang pangyayari. Ginawa na ng Vice Palace Master at unang elder ng 9th Palace ang kanilang bahagi. Kasunod nito, bumalik si Ye Zuan sa Battle King Palace sa ilalim ng escort ng isang Void God Realm King at 2 Advanced Void God Realm Expert. Nang bumalik ang Vice Palace Master ng Battle King Hall, agad niyang inabisuhan ang maraming elder. Mayroong higit sa 10 eksperto sa Advanced Void God Realm at maging sa mga eksperto sa Peak Void God Realm. Nakaramdam ito ng matinding pressure kay Ye Zuan. Vice Palace Master, kamusta? Tanong ng isang matanda. Nakuha na namin ang mga bangkay. Sila ay may katangian ng apoy.
Nakipag-away pa kami kay Jiang Tianjin ng Tulking Palace. Ang batang ito ay mas malakas kaysa dati. Baka malampasan pa niya ako sa maikling panahon. Sabi ng Vice Palace Master. Ano, hindi ba naging hari ang batang ito? Too frightening. Compared to his father, this brat is not inferior at all. Buntong hininga. Sa tatlong palasyo ng hari, ang palasyo ng Tulking lamang ang umuunlad araw-araw. Tayo at ang Beast King Palace ay bumababa. Huwag na nating pag-usapan ito. Dati, lumingon ako sa paligid. Karamihan sa kanila ay mga kalahating hayop. Inaakala ko na ang puso ng kanilang kalahating hayop ay inilabas mula sa ilang. Sabi ng Vice Palace Master, hindi kaya hinahanap ng mga halimaw na ito ang puso ng dakilang emperador. Hindi ba't isa lamang itong alamat? May isang empty God Realm Emperor daw ang nahulog sa Eastern Continent. What a joke! Talagang walang ginagawa ang mga hayop na ito sa ilang. Gayunpaman, talagang malakas sila. Sa kabutihang palad, narito ang Sword God Palace. Kung hindi, sila ay mga hari ng Void God Realm. Nagsimulang mag-usap ang mga matatanda. Sige, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Dati, ang isang koponan mula sa Great Wilderness ay nakapasok na sa Great Wilderness. Ngayon, kailangan nating bumuo ng pangalawang koponan. Kung ang sinumang matatanda ay may magagandang kandidato, mangyaring pangalanan sila. Malakas na sabi ng Vice Head ng Battle King Hall. Biglang tumahimik ang buong lugar. Karamihan sa mga henyo ay nakapasok na kasama ang unang koponan. Maging ang Young Palace Master ng Battle King Palace ay umalis na. Ano pang mga henyo ang magkakaroon? Hindi kailangang maging masyadong malakas ang pangalawang koponan. 10-20% ng Void God Realm ay sapat na. Magsasanay muna tayo sa ilang. Hindi na kailangang pumasok sa ilang. Sabi ng Vice Palace Master ng Battle King Palace. Kung ganun, meron ako dito. May dalawa ako dito. Meron din ako. Nagsimulang ilista ng mga matatanda ang mga henyo ng Void God Realm na kilala nila. Lahat sila ay wala pang 30 taong gulang. Mayroon na silang 8. Bukod dito, nakapasa na rin si Yezuan sa pagsusulit. Bilangin mo siya. Ang Vice Palace Master ng Battle King Palace ay biglang tumingin kay Yezuan. Hindi niya hiningi ang opinyon ni Yezuan bago gawin ang desisyong ito. Gayunpaman, naiintindihan ni Yezuan ang Vice Palace Master ng Battle King Palace. Sige, tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Mayroong maraming Void God Beast at mga hayop sa ilang. Bukod dito, nagkaroon ng maraming pagkakataon. Ito ay isang magandang lugar upang mag-level up. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang maliit na figure. Tumakbo siya sa Vice Palace Master at sinabing, pare, gusto ko rin pumunta. Ang babaeng ito ay 16 o 17 taong gulang. Siya ang bunsong anak na babae ng Vice Palace Master na si Lan Yao, si Lan Xin. Kalokohan, linangin mo ng maayos. Huwag kang manggulo. Nagdilim ang mukha ng Vice Palace Master habang malamig siyang sumigaw. Kabanata 616. Espesyal na pagsasanay. Magtanim, magsaka, magtanim buong araw. Pumunta na si ate sa kaparangan. Kailangan ko siyang hanapin. Niyugyug ni Lan Xin ang braso ni Lan Yao. Ang kanyang maselang mukha ay tila nasa bingit ng pag-iyak, dahilan upang makaramdam ng kirot sa puso ang mga matatanda. Ang iyong kapatid ay isa ng Void God Realm King. Ikaw naman, tanong ni Lan Yao na may malamig na ekspresyon. Sumigaw si Lan Xin, nasa kalahati na ako sa level ni ate. Hindi, at saka, nasa kailaliman ng kaparangan ng kapatid mo. Ang pangalawang pangkat na ito ay nasa labas lamang. Tumanggi pa rin si Lan Yao. Hindi naman masama ang lakas ko, and I have the wind attribute. Kahit hindi ko sila matalo, nakakatakas pa rin ako. Nagpatuloy si Lan Xin. Ang mga matatanda sa gilid ay kilala ng lahat si Lan Xin, kaya maaari lamang silang manatili doon ng tahimik. Hindi sila maaaring makialam sa bagay na ito. Ang panganay na anak ni Lan Yao, si Lan Yu, ay nakalusot na sa Void God Realm. Siya ang numero 1 henyo ng Battle King Hall. Sa pagkakataong ito, pinangunahan niya ang koponan sa kaparangan, na lubhang mapanganib. Sa makatuwid, hindi pinapasok ni Lan Yao ang kanyang bunsong anak na babae. Si Yezuan, na tahimik na naghihintay sa gilid, ay wala nang magawa.
Ang babaeng ito, na mas bata sa kanya ng ilang taon, ay nasa 50% void transformation stage na. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na background. Gayunpaman, ang inaalala ni Yezuan ay ang Lanzin ay talagang may kakaibang katangian ng hangin. Kung naintindihan niya ang Wings of the Wind, ang maliit na batang babae na ito ay maaaring malampasan ng 10 hanggang 20%. Sa huli, hindi mapigilan ng batang babae si Lan Yao at malungkot na umalis. Vice Palace Master, kailangan ba nating makipagsanib puwersa sa Beast King Hall at Tool King Hall sa oras na ito? Tanong ng isang matanda. Nagsanib puwersa na ang unang team. Hindi na kailangan ng isang ito. Ang daming tao, mas malaki ang target. Lahat, maghanda para sa isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, papasok tayo sa kaparangan, sabi ni Lan Yao. Oo, pagkatapos, umalis ang lahat ng matatanda. Yezuan, ang labas ng kaparangan ay hindi masyadong mapanganib, ngunit kailangan mong mag-ingat. Paalala ni Lan Yao. Oo, tumango si Yezuan. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang ama at makita kung gaano kalakas si Jiang Tianjin, gusto niyang lumusot sa kaparangan. Lakas ang naging pundasyon. Pumunta ka rin. Elder Li, ikaw na ang bahala sa pagtuturo sa kanya ngayong buwan, biglang sabi ni Lan Yao sa isang elder. Si Elder Li talaga ang elder na lihim na sumubok kay Yezuan. Nagkataon din na siya ay may katangiang lupa. Oo, tumango si Elder Li. Kasunod nito, si Yezuan ay kailangang sumailalim sa isang buwan ng espesyal na pagsasanay. Kahit na ang mga panlabas na rehiyon ng Great Wilderness ay hindi kasing delikado ng mga panloob na rehiyon, ang kaharian ni Yezuan ay hindi mataas. Hindi niya mapapalaki ang kanyang kaharian sa maikling panahon, kaya may isang paraan lamang upang madagdagan ang kanyang lakas. Iyon ay upang maunawaan ang mga Upanishad. Dinala ni Elder Li si Yezuan sa training field at nagtanong, Yezuan, tuturuan na kita mula ngayon. Gayunpaman, gusto ko munang makita ang iyong aktwal na lakas. Naunawaan ni Yezuan ang ibig niyang sabihin at agad niyang kinuha ang kanyang bawang sword at Azurite sword. Sa nakalipas na ilang araw, ginagamit ni Yezuan ang kanyang zinki para pangalagaan ang bawang sword. Sa makatuwid, ang isang araw para sa kanya ay katumbas ng ilang buwan para sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay nag-alaga lamang ng kanilang zinki sa kanilang libreng oras. Minsan aabot ng 2 oras, minsan aabot ng 4 na oras. Bukod dito, kailangan din nilang mabawi ang kanilang zinki. Gayunpaman, hindi kinailangan ni Yezuan na mabawi ang kanyang zinki. Sa makatuwid, ang antas ng pag-aalaga ng bawang sword ay maaaring masukat sa mga taon. Halika, gamitin mo ang iyong pinakamalakas na lakas para makipaglaban sa akin. Sigaw ni Elder Li at naglabas ng lower grade virtual god weapon na ilang dekada na niyang inaalagaan. Ang ethereal divine weapon na ito ay maihahambing sa isang medium ethereal divine weapon. Kuya Li, kung gayon, sasaktan kita. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at biglang naging itim ang kanyang mga pupil. Ang bawang sword ay agad na nabasag at nawasak. Para sa kanyang sarili, hinawakan niya ang Azurite sword sa kanyang kamay at nilaslas si Elder Li. Heaven-shattering slash, isang sinag ng brown sword energy ang mabilis na tumakas. Ito ay isang void god martial art na nakuha ni Yezuan matapos patayin si Gao Zon. Ito ay katangian ng lupa. Ang earth-splitting sword mula noon ay masyadong mababa. Ito ay hindi mas malakas kaysa sa isang ordinaryong enerhiya ng espada. Gayunpaman, sa martial art na ito, mas malakas ang attack power ng kanyang orihinal na katawan. 8 matutulis na talim na naglalaman ng pulso ng lupa ang dumaan kay Elder Li. Gayunpaman, lahat sila ay nalihis ng espada ni Elder Li. Bang! Bagamat makapangyarihan ang heaven-shattering slash, pinigilan ni Elder Li ang antas ng cultivation ni Yezuan. Kaya naman, kailangan lang niya ng isang light slash para hatiin ang mga blades. Napakalaki ng difference sa cultivation level. Ano ang silbi ng pagsasanay? Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pag-atake. Ding! Tumaas ang kahusayan ng heaven-shattering slash. Ang kasalukuyang kahusayan ay 20%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng heaven-shattering slash. Ang kasalukuyang kahusayan ay 30%. Ding!
Tumaas ang kahusayan ng heaven-shattering slash. Ang kasalukuyang kahusayan ay 40%. Sa bloodline ng Sword Deity, ang bilis ni Yezuan sa paglinang ng sword skill ay napakabilis. Sa loob lamang ng 10 segundo, nadagdagan niya ang kanyang kahusayan sa 70%. Good lad, as expected sa anak ng Undying Sword Deity. Napakabilis ng kanyang comprehension. Nagulat si Elder Lee. Kaya niyang basagin ang heaven-shattering slash nang hindi ginagamit ang kanyang truth chi. Gayunpaman, napakalakas nito na kahit siya ay hindi nang ahas na maliitin ito. Yezuan, wala ka bang natutunan na mga diskarte sa kamao? Biglang tanong ni Elder Lee. Mga diskarte sa kamao. Natigilan si Yezuan. Bigla niyang naalala na kilala niya ang Emperor Dragon Fist. Sinasabing may nakaunawa sa malalim na kahulugan ng lakas mula sa martial art na ito. Agad niyang ikinuyom ang kaliwang kamao at sinuntok. Emperor Dragon Fist. Mabuti naman. Lumiwanag ang mga mata ni Elder Lee, ngunit pumunta siya sa harap nito para salubungin ito, at pagkatapos ay itinaboy ang Emperor Dragon Fist gamit ang isang suntok. Napakalakas niya nang hindi gumagamit ng anumang martial art. Hindi kaya naiintindihan niya ang malalim na kahulugan ng lakas. Lihim na nahulaan ni Yezuan. Haha, naintindihan ko ang malalim na kahulugan ng lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa Emperor Dragon Fist na ito. Halika ulit. Sigaw ni Kuya Lee. Nag-isip si Yezuan saglit. Ang martial arts ay kailangang maging cyclical at unti-unti. Dapat tandaan ng isa na huwag kumagat ng higit pa kaysa sa maaari nilang ngumunguya. Kung nauunawaan niya ang malalim na kahulugan ng lakas, ang kanyang lakas ay damnable man lang. Agad niyang binawi ang 8 Desolate Sword. Walang laman ang kanyang mga kamay, at galit na galit niyang inatake si Elder Lee. Bang! 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 Ang mga anino ng kamao ni Yezuan ay nabasag ng ordinaryong kamao ni Elder Lee. Mahigit 100 suntok ang palitan nilang dalawa. Ding! Ang kahusayan ng Emperor Dragon Fist ay tumaas. Ang kasalukuyang kahusayan ay 70%. Isang abiso ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Hindi niya naintindihan ang malalim na kahulugan ng lakas kahit na siya ay umabot na sa 70%. Gayunpaman, may premonition si Yezuan na hanggat naabot niya ang 100% kasanayan, maaari siyang magtagumpay. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng Fist Emperor. Hahaha, bata, kainin mo ang kamao ko. Sa oras na ito, biglang sumuntok si Elder Lee. Iyon ay ang Emperor Dragon Fist. Ang suntok na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Yezuan. Ang bilis nito ay halos mas mabilis kaysa sa reaksyon ni Yezuan. 8 Desolate Shield. Hindi man lang nakaiwas si Yezuan. Nagmamadali niyang inilabas ang 8 Desolate Shield. Ang 4-layered Earth Pulse ay nakakabit na sa 8 Desolate Shield. Boom! Ang mga anino ng kamao ay tumama sa 8 Desolate Shield, at ang 8 Desolate Shield ay tumama kay Yezuan. Sa isang iglap, pinalipad si Yezuan. Kabanata 617. Malalim na kahulugan ng kapangyarihan. Bang! Mabangis na hinampas ni Yezuan ang pader, ibinaon ang kanyang sarili dito. Nagulat ang mga nakapalibot na eksperto at matatanda ng Warlord Palace na dumaraan. Makapangyarihan talaga si Elder Lee. Makayanan ba ng brat na yun ang suntok? Matagal na raw naiintindihan ni Elder Lee ang malalim na kahulugan ng kapangyarihan. Pakiramdam ko ay maaaring maunawaan ni Elder Lee ang pangalawang antas ng malalim na kahulugan ng kapangyarihan sa taong ito. Siguro naintindihan na ni Elder Lee. Ang mga dumadaan ay nag-uusap sa mahinang boses. Sa oras na ito, bumaba si Yezuan mula sa dingding. Talagang napakalakas ng suntok na iyon, ngunit mayroon siyang 8 Desolate Shield at ang 4 na layer ng Great Earth Pulse. Hanggat hindi siya nataman, magiging maayos ang lahat. Not bad, not bad. Natanggap niya talaga ang 10% ng lakas ko mula sa Emperor Dragon Fist. Tumango si Elder Lee bilang kasiyahan. Ang 10% na lakas ng kanyang Emperor Dragon Fist ay sapat na para pumatay ng isang 30% Void Transformation Stage Martial Artist. Gayunpaman, si Yezuan ay naging walang kabuluhan, ngunit natanggap niya ito ng mapayapa. Karapat-dapat nga siyang tawaging henyo. Kuya Lee, kainin mo rin ang kamao ko. Sa oras na ito, binato ni Yezuan ng suntok si Elder Lee na may teen time na ekspresyon.
Ito pa rin ang Emperor Dragon Fist. Gayunpaman, ang lakas ng suntok na ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa kanyang itinapon. Ano, 100% mastery. Nagulat si Elder Lee. Ngayon lang, naramdaman niya na ang Emperor Dragon Fist ni Ye Zuan ay nasa 60-70% mastery pa lang. Ngunit ngayon, ito ay talagang nad-obol sa kapangyarihan. Nakaraang kabanata susunod na kabanata, boom. Ikinalat ni Elder Lee ang suntok. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Pagkatapos ng unang suntok, nagkaroon ng pangalawang suntok. Para sa pangalawang Emperor Dragon Fist, mas malakas pa ito kaysa sa unang suntok. Ito ay talagang nad-obol sa kapangyarihan. Ito ay masama. Nawala ang isip ni Elder Lee habang nagmamadaling hinarangan ito. Hindi siya makapaniwala na talagang magagawa ito ni Ye Zuan sa napakaikling panahon. Ang malalim na kahulugan ng kapangyarihan, talagang naintindihan niya ang malalim na kahulugan ng kapangyarihan sa lugar. Imposible ito, talagang. Kung hindi, paano magiging napakalakas ng pangalawang Emperor Dragon Fist? Ang mga spectating expert ay natigilan lahat. Tulad ng inaasahan sa anak ng Undying Sword God. Naunawaan niya talaga ang malalim na kahulugan ng kapangyarihan matapos makipaglaban sa akin ng wala pang 5 minuto. Taos-puso siyang hinangaan ni Elder Lee. Ang Profound Force ay ang Profound Force na ginamit niya para makapasok sa Empty God Realm. Ito rin ang kanyang unang Profound Force. Ngunit para kay Ye Zuan, ito ang pangalawang malalim na kahulugan. Sa sandaling ito, sobrang nasasabik si Ye Zuan na hindi siya makapagsalita. Ang Emperor Dragon Fist ni Elder Lee ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang 100% mastery. Kasunod nito, naunawaan na niya ang malalim na kahulugan ng lakas. Ye Zuan, kakaunti lang ang mga tao sa nakababatang henerasyon ng Battle Monarch Hall na nakakaunawa ng dalawang malalim na kahulugan. Ang iyong kakayahan sa martial arts ay maihahambing na sa Young Hall Master. Sabi ni Elder Lee. Ngayon, naiintindihan na rin ni Ye Zuan kung sino ang Young Hall Master ni Elder Lee. Siya ang panganay na anak ni Vice Palace Master Lan Yao, si Lan Yu. Siya ay 25 taong gulang lamang at naging isang Void God Realm King. Siya lang ang maihahambing kay Jiang Tianjin. Kasabay nito, siya rin ang nagdala ng Ice Lady at ng Flame Emperor pabalik sa Warlord Hall. Sa pagkakataong ito, mukhang dinala ni Young Hall Master ang Ice Lady Flame Emperor sa malawak na ilang. Siguro kung siya ang hinahanap ko. Kung siya ay, napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Kung ang Ice Lady ay si Song Suijing at ang Flame Emperor ay Adjudicator Song, kung gayon ito ay isang trahedya. Ang malawak na ilang ay ang pinakamapanganib na lugar sa silangang kontinente. Ito ay mas malaki kaysa sa mga teritoryo sa ilalim ng 3 Battle Monarch Hall. May mga Void God Realm Kings sa malawak na ilang. Nang makita ni Elder Lee ang maalalahanin na si Ye Zuan, naisip niya na si Ye Zuan ay nagbubuod ng kanyang karanasan mula noon, kaya sinabi niya, Ye Zuan, ang malalim na kahulugan ng lakas na ito ay simula pa lamang. Susunod, mayroon pa ring pangalawang antas ng malalim na kahulugan, Light as Light, at ang ikatlong antas ng malalim na kahulugan, Light as Heavy. Kung kaya mong makabisado ang malalim na kahulugan ng lakas, kung gayon kahit na hindi gumagamit ng martial arts, magagawa mong patayin ang isang dalubhasa sa parehong antas gamit ang isang casual na suntok. Panipi, matapos marinig ang mga salita ni Elder Lee, muling nanambalik si Ye Zuan. Ang malalim na kahulugan ng lakas ay talagang may pangalawa at pangatlong antas ng malalim na kahulugan. Kung mas malakas ang lakas, mas mabilis ang unang bilis ng pag-atake. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Bakit kaya nitong pumatay? Ito ay dahil ito ay may napakataas na paunang bilis ng ito ay binaril. Pagkatapos kong sumanib sa Beast God Bloodline, ang aking lakas ay umusad ng 1 beses. Sa karagdagan ng malalim na kahulugan ng lakas, ang aking lakas ay nad-obol man lang. Si Ye Zuan ay biglang sumabog sa kumpiyansa. Sa pakikipaglaban kay Gao Zon, halos hindi niya napatay si Gao Zon. Kung naiintindihan niya ang malalim na kahulugan ng lakas noon, madali niyang napatay si Gao Zon. Ye Zuan, ang malalim na kahulugan ng lakas ay hindi katulad ng tumibok na pulse ng mundo. Dahil naintindihan mo ang malalim na kahulugan ng lakas. Pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa iba pang pagsasanay, sabi ni Elder Lee.
Tahimik na tumango si Yezuan. Ngayong naunawaan na niya ang malalim na kahulugan ng lakas, hindi niya nais na hilingin ang pangalawa o ikatlong antas ng malalim na kahulugan ng lakas sa ngayon. Yezuan, paano mo gustong magsanay sa susunod? Tanong ni Elder Lee. Tumigil sandali si Yezuan bago sumagot, underground technique. Sapat na ang kanyang mga atake. Ang kulang sa kanya ngayon ay ang kakayahang protektahan ang sarili. Bukod dito, ang underground technique ay maaaring lubos na mapataas ang kanyang lakas, kaya mas inuuna niya ang pagsasanay dito. Kung naiintindihan niya ang malalim na kahulugan ng underground technique, pagkatapos ay sa tatlong pagsulong ng kanyang liksi, ang kanyang bilis ay sasabog. Sa susunod na yugto ng panahon, magsasanay siya upang maiwasan ang mga pag-atake habang umaatake si Elder Lee. Mabagal na lumipas ang oras. Kahit na ang kaharian ni Yezuan ay hindi tumaas, ang kanyang lakas ay patuloy na lumago. Kasabay nito, nagbago ang sitwasyon sa labas. Ang Beast Race ay laganap sa mga teritoryo ng tatlong hari, ngunit kakaiba, ang tatlong hari ay hindi nagpadala ng sinumang eksperto sa Void God Realm. Ito ay isang krisis, ngunit sa parehong oras, ito ay isang pagkakataon. Ang 12 ng mga sub-palasyong ito ay umiral na bago panahati ang mga hari, kaya sinamantala ng tatlong hari ang pagkakataong ito para sumailalim sa binyag. Ang silangang kontinente ay nangangailangan lamang ng tatlong hari, hindi napakaraming mga sub-palas. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang isang buwan. Sa buwang ito, araw-araw ay nakikipag-sparring si Yezuan kay Elder Lee. Sa buwang ito ng pagsasanay, bagamat hindi naiintindihan ni Yezuan ang anumang bagong malalim na kahulugan, ang kanyang tumibok na pulse ng mundo ay tumaas sa ika-8 antas. Kasabay nito, lahat ng uri ng martial arts ay itinaas niya sa 100%. Ang kanyang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa noong nakaraang buwan. Ngayon, napili na ang pangalawang pangkat na papasok sa Wasteland. Si Yezuan ay isa sa kanila. Maliban sa kanya, may 3 pang henyo mula sa Warlord Hall. Ang mga henyo na ito ay karaniwang mga anak ng mga matatanda, kaya ang kanilang mga kakayahan ay hindi masyadong masama. Ang 3 sa kanila ay nasa mas mataas na kaharian kaysa kay Yezuan, at ang mas mataas ay umabot na sa 50% Void Transformation. Ang pinakamasama ay nasa 30% Void Transformation, kaya nasa ibaba si Yezuan. Sa oras na ito, sa isang nakatagong palasyo ng Warlord Hall. Kayong 5 ay hindi dapat mawalan ng bantay. Sa Wasteland, maliban sa Orthodox Beast Race, mayroon lamang mga Rogue Beast Race. Ang Beast Race na ito ay madalas na gumagala sa Wasteland. Kung ikaw ay natuklasan, hindi ka dapat magpakita ng awa. Same time na sinabi ng Vice Hall Master ng Warlord Hall, si Lan Yao. Yes sir. Kabanata 618. Mahusay na Wasteland Team. Kung ganoon, ang iyong koponan ay pangungunahan ni Geng Lei. Geng Lei, napaka-metikuloso mo, kaya dapat mag-ingat ka. Habang nagsasalita si Lan Yao, sinulyapan din niya si Yezuan ng sinasadya o hindi sinasadya. Napakahalaga ng buhay ni Yezuan. Kung nalaman ng Undying Sword God na si Yechong na si Yezuan ay namatay sa Great Wasteland, ito ay kakilakilabot. Sige, makakaalis na kayong 4 sa secret passage na ito. Pagkatapos makapasok sa Great Wasteland, pumunta muna kayo sa secret base ng Warlord Hall ko sa Great Wasteland. Pagkatapos magsalita ni Lan Yao, personal niyang itinulak ang isang pinto. Kasunod nito, pinangunahan ni Kapitan Geng Lei si Yezuan at ang 2 pa. Ang Warlord Hall ay isang dakilang kapangyarihan na may mayamang pundasyon, ngunit sa mundong ito, maraming dakilang kapangyarihan ang nawasak. Sa makatuwid, mayroong hindi mabilang na mga sekretong sipi sa Warlord Hall na humantong sa labas ng mundo. Sumunod si Yezuan sa likod ni Geng Lei, dahan-daang naglalakad. Captain, apo ka ni Elder Geng, tama ba? Biglang may bumasag sa katahimikan at nagtanong. Tama, lolo ko si Elder Geng. Si Geng Lei, na naglalakad sa unahan, ay tumango at nagsabi, dahil iyon ang kaso, kunin natin ang pagkakataong ito para ipakilala ang ating mga sarili. Ang paglalakbay na ito sa Great Wasteland ay lubhang mapanganib, kaya mas mabuting kilalanin ang ating mga kasamahan sa koponan. Ako, si Geng Lei, ay nasa 50% Void Transformation.
Profound Inextinguishable Raging Flames, Zhao Jinlong, 40% Void Transformation, Golden Touch, Golden Defense. Zhao Junbo, 30% Void Transformation, Stakang Waves Malalim na Kahulugan. Pagkatapos magsalita ng isang binata na may buzz cut, tumingin siya kay Ye Zuan at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo? Ye Zuan, 20% Void Transformation. Nang ibuka ni Ye Zuan ang kanyang bibig, si Zhao Junbo ay sumigaw sa alarma, ano? 20% lang ng Void Transformation. Kung gayon bakit mo kami sinusundan? Nililigawan mo ba si kamatayan? Bakit hahayaan ng Hallmaster ang isang tao na may 20% Void Transformation na bumuo ng isang team sa amin? Panipi, malinaw na hindi pa niya nakita si Ye Zuan. Higit pa rito, tila walang mga elder na may apelyidong Yes sa Warlord Hall. Sa oras na ito, ang tingin ni Geng Lei ay biglang damapo kay Ye Zuan at sinabing, Zhao Jinlong, Zhao Junbo, kayong magkapatid ay nasa closed-door cultivation noon, kaya maaaring hindi ninyo ito narinig. Naintindihan ni Brother Ye Zuan ang dalawang uri ng Upanishad at isang level 2 Upanishad. Panipi, ano, si Zhao Jinlong at Zhao Junbo ay nataranta. Dalawang malalim na kahulugan at isang pangalawang antas malalim na kahulugan. Nang magpakilala si Zhao Jinlong, binanggit din niya ang pangalawang antas ng kanyang Midas Touch. Akala niya noong una ay magaling siya, ngunit sa harap ni Ye Zuan, tila mahina siya. Ye Zuan, teammate ko na kayo ngayon, kaya sana maintindihan ko ang tunay mong lakas, sabi ni Geng Lei. Si Ye Zuan ay talagang labis na nalungkot nang siya ay nag-ambala ni Zhao Junbo. Ngunit nang makitang hindi masama ang ugali ni Geng Lei, nagpatuloy siya, Void Transformation 20%, Earth Pulse, Pulsation Protection, malalim na kahulugan ng kapangyarihan. Gaya ng inaasahan, dalawa sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Geng Lei. Tanong niya, maaari ko bang itanong kung anong antas na ang naabot ng iyong Earth Pulse? Ikawalong antas. Sagot ni Ye Zuan. Ito ang resulta ng kanyang isang buwang pagsusumikap. Ikawalong antas. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, nagulat din si Geng Lei at ang iba pa. Damn, it's actually so high. My Stakang Waves Profound is only at level 4. Si Zhao Junbo ay labis na nalungkot. Ang Stakang Waves Profound ng katangian ng tubig ay kapareho ng malalim na kahulugan ng kapangyarihan ng katangian ng lupa. Pareho silang maaaring tumaas ang lakas ng isa. Parehong may ilang pakinabang. Halimbawa, ang Stakang Waves Profound ay may maraming antas na mas madaling pahusayin. Kung tungkol sa malalim na kahulugan ng kapangyarihan, mayroon itong tatlong antas. Ang unang antas ay lakas, ang pangalawang antas ay ang pagbubuhat ng mabigat na parang magaan, at ang ikatlong antas ay ang pagbubuhat ng magaan na parang ito ay mabigat. Ang Stakang Waves Profound ay mas madaling pagbutihin, ngunit kung ang malalim na kahulugan ng kapangyarihan ay napabuti ng isang beses, ito ay katumbas ng Stakang Waves Profound ng maraming beses. Hindi ko akalain na ganoon kalakas si Kuya Ye. Nabulag ako. Ang nakatatandang kapatid na lalaki, si Zhao Jinlong, ay nagmamadaling ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nambobola mo ako, magalang na sagot ni Ye Zuan. Naintindihan mo naman siguro. Si Zhao Junbo ay labis na nalungkot. Hindi nagtagal, lumabas ang apat sa lihim na daanan, saka nagmamadaling lumabas sa isang tigang na bundok. Sige, fair na, sabi ni Geng Lei. Pagkatapos, lumipad si Ye Zuan sa direksyon ng kaparangan. Sa pagkakataong ito, pumasok sila mula sa direksyon ng unang grupo mula sa kaparangan. Pagkatapos ng 7 araw na paglipad, sa wakas ay nakarating sila sa pasukan ng kaparangan. Sa panahong ito, marami na silang napatay na halimaw sa daan at marami silang natamo. Sige, pagkatapos na dumaan sa bulubunduking ito, darating tayo sa kaparangan. Lahat panatilihin ang iyong espiritu at lumipad sa mga ulap. Tumingin si Geng Lei sa bundok na nasa harapan nila at sinabing. Tahimik na tumango si Ye Zuan at ang dalawa pa, pagkatapos ay lumipad sa kalangitan. Sa nakalipas na 7 araw, hawak niya ang bawang sword sa lahat ng oras, patuloy itong inaalagaan. Ang bawang sword ay ang sandata ng bawang sword god. Isa itong upper-grade void god weapon. Matapos alagaan ni Ye Zuan sa loob ng mahabang panahon,
Ang pagpapahusay nito ay maihahambing sa isang middle-grade Void God weapon na inalagaan sa loob ng 10 taon. Habang hawak ang bawang sword, may kumpiyansa si Yezuan na makipaglaban kay Geng Lei. Gayunpaman, nang malapit na silang lumipad patungo sa bulubundukin, isang figure ang biglang lumipad sa kanilang direksyon. Mag-ingat ka, si Geng Lei ang unang nakapansin at mabilis na pinaalalahanan sila. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng tao, bigla niyang binitawan ang kanyang bantay. Young Hall Master. Nagulat si Geng Lei. Mayroon lamang 2 Young Hall Master sa Warlord Palace. Pareho silang anak ng Vice Hall Masters. Ang panganay na anak na babae, si Lan Yu, ay isang Empty God Realm King. Nakapasok na siya sa kailaliman ng kaparangan. Ang taong lumilipad patungo sa kanila ay ang bunsong anak na babae ng Vice Hall Master, Lan Yao, Lan Xin. Si Lan Xin ay may pares ng berdeng pakpak na nabuo ng kanyang tunay na enerhiya sa kanyang likuran. Nalampasan na niya ang bilis niya sa 4 na taong naruroon. Si Kuya Stone pala, gulat na sabi ni Lan Xin habang papalapit. Obviously, kilala niya si Geng Lei. Young Hall Master, bakit ka nandito? Tanong ni Geng Lei na nakakunot ang noo. Sinabi ng aking ama na ang 4 ay hindi magandang numero, kaya't hiniling niya sa akin na i-round up ito. Nakangiting tumingin si Lan Xin kay Geng Lei. Kalokohan. Napaisip sina Geng Lei at Yezuan sa kanilang sarili. Nakita ni Yezuan si Lan Xin na kumikilos ng may kalokohan kay Lan Yao. Siguradong hindi siya papayagan ni Vice Hall Master Lan Yao na pumasok sa kaparangan. Ngayong narito na siya, maaari lamang magkaroon ng isang sagot, palihim na tumakas. Tsaka dapat kanina pa siya nagbabantay. Young Hall Master, kailangan mong bumalik kaagad. Kapag nalaman ito ng Vice Hall Master, magkakaproblema tayo. Walang magawang sabi ni Geng Lei. Kung gusto mong bumalik ako, kailangan mong makipagsabayan sa bilis ko. Kapag nahuli mo ako, babalik ako. Mapaglarong sabi ni Lan Xin. Inilibot ni Geng Lei ang kanyang mga mata. Anong klaseng biro ito? Ang kaharian ni Lan Xin ay kapareho ng sa kanya, at mayroon siyang wind attribute sa labas ng 5 elemento. Pinakamahalaga, naunawaan ni Lan Xin ang malalim na kahulugan ng Wings of the Wind. Ang Wings of the Wind, na kilala rin bilang Wind Acceleration, ay maaaring makapagpataas ng bilis ng paglipad ng isang martial artist. Hindi lang iyon, maaari din itong pataasin ang bilis ng kanilang mga pag-atake. Minsan ay mayroong isang elder sa ika-7 antas ng Void Transformation Stage na hindi nakahabol kay Lan Xin. Si Geng Lei ay nasa ika-5 antas lamang ng Void Transformation Stage. Kung silang dalawa ang mag-aagawan, malamang na agad silang matitinag ni Lan Xin. Kabanata 619. Young Palace Master. Alam kong delikado ngunit mayroon akong Wings of the Wind. Sapat na para sa isang middle empty god na lumitaw sa labas ng ilang. Advance. Paano ito posible? Umiling si Lan Xin nang hindi sumasang-ayon. Napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi na siya maabutan ng mga hindi advanced empty god. Ito, nag-aalangan pa si Geng Lei. Kuya Stone, kung hindi ka pumayag, pwede kang pumasok mag-isa. Susundan na lang kita. Ngumiti si Lan Xin at sinabing, bukod dito, mayroon akong protective charm na ibinigay sa akin ng aking ama. Hanggat walang darating na empty god realm masters, hindi ako malalagay sa panganib. Saglit na nag-alinlangan si Geng Lei at walang magawang tumango. Nasa bakana na sila ng ilang. Kung babalik sila ngayon, maaantala ang kanilang koponan. Kung tutuusin, 2 talaga ang team na pumapasok sa ilang. Silang 4 ang unang koponan at malapit nang mabuo ang pangalawang koponan. Papasok sila sa ilang kasunod nila. Salamat, Kuya Stone. Huwag kang mag-alala, paprotektahan ko ang sarili ko. Napangiti si Lan Xin nang gumana ang kanyang masamang plano. Napabuntong hininga si Geng Lei. Anong biro? Si Lan Xin ay mas mabilis kaysa sa kanya. Paano niya ito mapoprotektahan? Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang Nagel iligtas buhay na anteng-anteng na binanggit ni Lan Xin ay kalokohan lamang. Pumasok silang 5 sa bulubundukin. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yezuan ang Wind Attribute Virtual Spirit, hindi niya maiwasang tumingin sa pangalawang pagkakataon. Ang Wind Attribute ay tila isang magandang katangian.
Kung mayroon siyang Wings of the Wind, magagawa niyang doblehin o triplihin ang kapangyarihan ng 8 Desolation Wind Formation. Sa kasamaang palad, ang mga espesyal na katangiang ito ay napakabihirang. Gayunpaman, nang pumasok silang 5 sa ilang, ikaw ay, biglang nahulog ang atensyon ni Lan Xin kay Yezuan. Binabati ni Yezuan ang Young Palace Master. Mabilis na sabi ni Yezuan. Noong una, inisip lang ni Lan Xin na mukhang pamilyar si Yezuan. Gayunpaman, nang marinig niya ang pangalan ni Yezuan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Oo, ikaw ba? Biglang huminto si Lan Xin at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Gayunpaman, narinig ito ni Yezuan. Siguradong nakita ng dalagang ito ang kanyang ama, si Ye Chong. Kaya naman nakita niyang pamilyar siya. So, ikaw pala. Pero, bakit napakababa ng cultivation level mo? Nagtataka na tanong ni Lan Xin. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Naisip niya sa kanyang sarili, sa tingin mo ba ang lahat ay katulad mo, na kumakain ng heaven and earth treasures mula pagkabata? Hindi naman masama ang background niya sa Lianian City. Gayunpaman, kung ang Lianian City ay inihambing sa Warlord Palace, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay parang langit at lupa. Hindi pa banggitin ang Lianian City, maging ang Profound Sun Empire, ang Heavenly Water Continent, at ang Luoxia Region ay mga lugar na maaaring sirain ng Warlord Hall sa isang kisap mata. Nang makita ni Lan Xin na hindi siya pinapansin ni Yezuan, ngumuso siya at tumigil sa pagsasalita. Hindi nagtagal, silang 5 ay dumaan sa bulubundukin at pumasok sa malaking ilang. Lahat, mag-ingat, bagamat ito ay periphery lamang, walang ganap. Laging mabuting maging maingat. Paalala ulit ni Geng Lei. Ito ay isang bagay na hindi mabilang na beses niyang idiniin. Kuya Shito, saan tayo unang pupunta? Tanong ni Lan Xin. Pumunta tayo sa lihim na base ng Battle King Hall sa kaparangan upang maunawaan ang sitwasyon, sagot ni Geng Lei. Okay, baka nandyan din si ate. Humajijek si Lan Xin at sumunod sa kanilang. 4. Napakalihim ng lihim na base ng Battle King Hall sa mga kaparangan. Kahit si Lan Xin ay hindi alam ang tungkol dito. Bilang pinuno ng dakilang pangkat sa kagubatan, alam ito ni Geng Lei. Ang lihim na base ay malapit sa pasukan ng mga kaparangan. Kailangan lang nilang maglakbay ng isang araw. Gayunpaman, sa gabing pumasok sila sa mga kaparangan. Dagandong, biglang may narinig na malakas na tunog mula sa malayo. Bakit may laban? Ito ba ay labanan sa pagitan ng lahi ng halimaw at ng Void God Beasts? Tanong ni Geng Lei na nakakunot ang noo. Tara na at tingnan natin. Si Lan Xin ay mukhang gusto niyang makita ang mundo sa kaguluhan. Ano sa tingin mo? Lumingon si Geng Lei para tingnan si Yezuan at ang dalawa pa. Bagamat siya ang pinuno, may kinalaman ito sa buhay nilang 4. Kailangan niyang makinig sa mga opinyon ng iba. Tara na at tingnan natin. Tumango si Zhao Jinlong. Hindi tumutol si Zhao Junbo. Tara na, sumang-ayon din si Yezuan. Bakit siya napunta sa mga kaparangan? Hindi ba para mag-level up? Dahil nagkaroon ng labanan, tiyak na magkakaroon ng casualty. Maaari pa siyang kumita. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa mga kaparangan na may layunin. Gusto niyang mag-level up at makipagpalitan sa Gemini bloodline. Pagkatapos, magkakaroon siya ng 2 Void God Spirits. Dahil pumayag si Yezuan at ang 3 pa, pumayag na lang si Geng Lei. Agad niyang inakay ang 4 sa direksyon ng kaguluhan. Noong una, inakala nila na ito ay labanan sa pagitan ng lahi ng halimaw at ng Void God Beasts. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto nila na ito ay ang tunog ng mahalagang enerhiya na nagbabanggaan. Nang makalapit sila, nakita nila ang 4 na demonyong kumukubkob sa isang tao. Sa 4 na miyembro ng lahi ng halimaw, ang isa sa kanila ay nagbago na sa kanyang orihinal na anyo. Sa makatuwid, agad siyang nakilala ni Yezuan at ng iba pa. Siya ay isang elder ng Warlord Hall. Agad na nakilala ni Geng Lei ang tao at sumigaw, patayin. Sa isang iglap, sumugod silang 5 sa direksyong iyon. Gayunpaman, si Lan Xin ang pinakamabilis. Naabutan niya si Geng Lei sa isang kisap mata. Sa Wind Wings Ultimacy, ang bilis ni Lan Xin ay nalampasan ang lahat ng naruroon. Lumapit siya sa tao at naglabas ng maliit na espada. Rip, 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 rip. Isang serye ng malulutong na tunog ang narinig.
Tatlong ulo ang inihagis sa hangin. Kahit na ang pulang dragon na nagbago sa kanyang orihinal na anyo ay pinugutan ng ulo. Napakalakas. Nakapatay siya ng 4 na tao sa isang iglap. Nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Lan Xin. Ang 4 sa kanila ay nasa 40% ng Void Transformation level. Kahit na mas mataas ang level ni Lan Xin kaysa sa kanila, napatay pa rin sila sa isang iglap dahil galing sila sa lahi ng halimaw. Elder, okay ka lang ba? Tanong ni Lan Xin habang hawak niya ang silver sword sa kanyang payat na kamay. Ayos lang ako. Ang matanda mula sa Warlord Hall ay medyo nabigla. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Lan Xin, sumigaw siya, "Young Hall Master, bakit ka nandito?" "Nandito ako para tumulong," sagot ni Lan Xin. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Yezuan at ang 3 pa. "Masyado kayong mabagal. Eto, bawat isa sa inyo ay may interspatial ring." Biglang inihagis ni Lan Xin ang mga samsam sa digmaan kay Yezuan at sa 3 pa upang maipamahagi nila ang mga ito. "Young Master, wala kaming masyadong naitulong," sabi ni Geng Lei na nakakunot ang noo. Ngayon lang, ang 4 na halimaw na iyon ay pinatay ni Lan Xin lamang. Hindi ito matanggap ni Geng Lei. "Kunin mo na, marami akong magagandang bagay," sabi ni Lan Xin. Sa katunayan, siya ay anak na babae ng Vice Hall Master ng Warlord Hall. Napakaraming bagay sa kanyang interspatial ring na kahit si Yezuan at ang 3 pang pinagsama ay hindi maihahambing sa 10 ng kung ano ang mayroon siya. Sa totoo lang, ang mga interspatial ring na ito ay talagang kaakit-akit kay Geng Lei at sa iba pa, lalo na kay Yezuan. F***, ito ba ay isang benepisyo? Kabanata 620. Mga benepisyo. F***, ito ba ay isang benepisyo? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kakapasok lang niya sa Great Wasteland at nakakuha na ng Universe Ring ng 40% Void Transformation Stage Demon Clan. Malamang na sapat na ang mga bagay na ito para makalusot siya sa 30% Void Transformation Stage. Gayunpaman, wala siyang nagawa. Sa pagkakataong ito, hindi man lang siya lumaban, kaya hindi siya nang ahas na makalusot on the spot. Itinago niya ang Universe Ring sa kanyang dibdib at nagpasalamat, "Salamat, Young Hall Master." This time, malaki na talaga ang kinita niya. Inisip niya na makakapagpalit na siya sa Gemini bloodline sa ilang sandali. "Elder, bakit ka nandito?" Mabilis na tanong ni Geng Lei. "Huwag mo nang banggitin. Ang kuta ay natuklasan ng Demon Clan. Ang ilan sa amin ay kinubkob at nawala. Walang magawang umiling ang nakaitim na nakadamit na matanda. Natuklasan na ang muog. Si Yezuan at ang 4 pa ay nakasimangot. Ang lihim na muog ay umiral sa loob ng maraming taon at hindi pa natuklasan noon. Ngunit ngayon, ito ay natuklasan. Isa lang ang ibig sabihin nito, may traidor." Kaagad, umatras si Lan Xin at ang iba pang 4. Kumuha si Geng Lei ng isang transformation pill at inihagis ito sa nakaitim na nakadamit na elder, at sinabing, "Elder, pakiusap ubusin itong transformation pill." "Sige." Upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, agad itong kinain ng nakaitim na nakadamit na matanda. Makalipas ang ilang segundo, walang pagbabago. Gayunpaman, maaari lamang nitong patunayan ang kalahati nito. Mapapatunayan lamang ng transformation pill na ang nakaitim na nakadamit na matanda ay isang tao. Hindi nito mapapatunayan na ang nakaitim na nakadamit na matanda ay nasa panig ng sangkatauhan. "Alam kong hindi kayo naniniwala sa akin. Ngayong natagpuan na ang kuta, sa main hall na lang ako makakapagsumbong." Nang matapos magsalita ang nakaitim na nakadamit na matanda, iwinagayway niya ang kanyang manggas at umalis. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figura, nagtanong si Geng Lei, "Lahat, ano sa palagay mo? Masyadong makasalanan ang Demon Clan na ito. Wala tayong magagawa sa kanila kapag lihim silang nag-udyok sa ating mga tao na lumihis." Walang magawang sabi ni Lan Xin. "Mukhang ayos naman ang elder na ito. Pero bakit pakiramdam ko ngayon lang niya ginamit ang buong lakas niya?" Sabi ni Zhao Jinlong. "Talaga, iniisip ko rin." Tumango si Geng Lei. Ang nakaitim na elder noon ay nasa 50% Void Transformation Stage din tulad niya, kaya naramdaman niyang medyo kakaiba ito. "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Bumalik ka at pigilan mo siya at tingnan mo ang Universe Ring niya." Biglang nagmungkahi si Lan Xin.
Walang silbi ang interspatial rings. Bilasan na natin at umalis na, sabi ni Geng Lei. Pagkatapos noon ay mabilis na umalis ang 5. Gayunpaman, ang nakaitim na matanda na kakaalis lang ay sumunod sa kanila. Hindi ko talaga inaasahan na darating talaga ang Young Palace Master. Ang swerte ko. Kung mahuli ko siya, siguradong malaki ang maitutulong ko. Napapikit ang matandang nakasuot ng itim habang nag-iisip. Sa katunayan, siya ang may pananagutan sa pagwasak ng lihim na muog. Sa sandaling ito, ang 5 grupo ni Yezuan, na lumilipad sa harapan, ay hindi alam na ang matandang nakasuot ng itim na damit ay gumagamit ng isang espesyal na paraan upang kontrolin ang mga demonyo sa likod nila. Kuya Shi, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Lanzin. Let's go to another secret base. Sana, hindi pa tayo na-discover, Geng Lei said. Ang pangalawang pinakamalapit na kuta sa kanila ay 2 araw pa. Gayunpaman, pagkatapos nilang maglakbay ng isang buong araw. Ilang makapangyarihang aura ang papunta sa amin, biglang sabi ni Geng Lei. Oo, at medyo marami sila. Biglang lumingon si Lanzin para tingnan. Gayunpaman, wala silang makita dahil karamihan sa mga tao ay nagtago sa mga ulap. Kapag sumiklab ang labanan mamaya, lahat ay lalaban sa kanilang sarili, ngunit huwag masyadong malayo sa iyong mga kasamahan. Sabi ni Geng Lei. Naiintindihan. Tumango si Yezuan at ang 2 pa. Ito ang labas ng kaparangan, kaya mas kaunti ang middle level na Nihility God Stage Cultivators. Hanggat walang mataas na antas na magsasaka, hindi sila malalagay sa panganib. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang napakalakas na Lanzin sa koponan. Tamang-tama, hindi nagtagal pagkatapos nilang mapagpasyahan ang kanilang plano sa labanan, mayroong higit sa 20 demonyo na bumababa mula sa langit. Ang 20 demonyong ito ay nasa pagitan ng 24% mga cultivator ng Void Transformation Stage, kaya hindi sila masyadong malakas. Gayunpaman, sa mga demonyong ito, mayroong isang figure na nakilala nilang 5. Elder, ikaw ba talaga? Nang makita ito ni Geng Lei, hindi niya maiwasang magtanong. Hehe, syempre ako yun. Tumawa ang nakaitim na matanda. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap na magpakita ng isang palabas kasama ang mga demonyo upang akitin ang mga matatanda ng iba pang mga kuta. Pagkatapos ng lahat, sa kaparangan na ito, hindi lamang ang Warlord Hall ang may mga kuta. Ang Weapon King Hall at ang Beast King Hall ay mayroon ding mga kuta. Sa sobrang bilis, pinalibutan silang 5 ng 20 demonyo. Leave that girl to me. I'll leave the rest to you guys. Sabi ng nakaitim na matanda sa isang matanda na may puting buhok. Sige, tumango ang maputing buhok. Ramdam din niya na may 2 taong magulo sa team. Ang isa ay si Lanzin, at ang isa ay si Geng Lei. Nakita na ng nakaitim na elder sina Zhao Jinlong at Zhao Junbo, kaya mas naunawaan niya ang kanilang lakas. Ang iba pang mga demonyo ay sapat na upang harapin silang 2. Para kay Yezuan, siya ay direktang hindi pinansin. Huwag na tayong magsayang ng salita. Patayin! Sigaw ng matanda na nakasuot ng itim. Sa sumunod na sandali, mahigit 20 demonyo ang agad na umatake. Hindi mabilang na atake ang lumipad patungo sa kanilang 5. Umuwi ka muna, nagmamadaling sigaw ni Geng Lei. Nakaharap sa isang pagkubkob, ang pinakamahusay na paraan para sa kanila ay upang makahanap ng isang mahinang punto upang makalabas sa pagkubkob. Kung hindi, ang labanan ay magiging masyadong mapanganib. Shes! Ang nakaitim na nakadamit na elder at ang puting buhok na elder ay agad na umalis, ngunit sila ay isang hakbang na masyadong mabagal. Ang mga demonyo sa landas ng 5 grupo ni Yezuan ay direktang inani ni Lanzin, na siyang pinakamabilis. Nagkataon na pinalibutan din sila ng mga demonyo mula sa iba pang 3 panig. Young Hall Master, mag-ingat ka. Matapos magbigay ng paalala si Geng Lei, sumugod siya sa matanda na may puting buhok. Ang kalaban ni Lanzin ay ang nakaitim na elder mula sa Warlord Palace. Ang 2 magkapatid, sina Zhao Jinlong at Zhao Junbo, ay nakagawa na ng kanilang hakbang. Ngayon, oras na. Ding! Tumaas ang antas ng Void Transformation ng host. Sa kasalukuyan, ito ay 31 puntos. Agad na tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan. Hayaan mo akong makita kung gaano ako lumago noong nakaraang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan.
Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Geng Lei. 8 desolate wind-killing formation. 8 layered earth pulsations. 8 matutulis na talim ang agad na natangay. Kasabay nito, patuloy na pinutol ni Yezuan ang colossal heavenly killing slash na itinaas na sa 100%. Ang kanyang bilis ng pagpatay ay direktang nalampasan ang kabuuan nina Zhao Jinlong at Zhao Junbo. Ano? Itinatago ng brat na ito ang lakas niya. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Junbo. Nararamdaman niya na ang kaharian ni Yezuan ay hindi katulad ng sinabi niya. Siya ay nasa 20% void transformation lamang. Ito ay malinaw na nasa 30% void transformation, tulad niya. Wala pang 3 segundo, mahigit 20 Demon Clan expert, na hindi man lang nagbabago, ay pinatay ni Yezuan at ng dalawa pa. Si Yezuan lamang ang kumuha ng kabuoang 13 universe ring. Ang kanyang cultivation level ay tumaas ng 2 beses, umabot sa 33. Nalinas na ang mga sari-saring isda. Ngayon, silang dalawa na lang ang natira. Ang mga mata ni Yezuan ay nag-aapoy sa nagliliyab na liwanag habang siya ay sumugod patungo sa Black Costume Old Man. Sa oras na ito, isang malutong na tunog ang biglang umalangaw-ngaw. Ang 40% void transformation stage Demon Clan expert ay pinatay na ni Lan Xin.